Hi mga coders, welcome back. Jay Coder again for another video tutorial for today. So sa video natin today ay pag-usapan natin itong grid container dito sa Elementor at kung gaano kadali ang pag-create ng grid layout dito sa Elementor. So samahan niyo ako. Let's go. Okay, so pumasok tayo sa ating WordPress website. Mag-edit tayo ng page or pumunta tayo sa mga existing page or mag-create tayo ng bagong page. Itong grid container dito sa WordPress, it is not a default nalalabas dito sa inyong elements. Gumagamit kayo ng updated na Elementor plugin, so yung feature ng grid container ay available na sa ating Elementor settings. Okay, so ang gagawin natin, pumasok tayo sa ating WordPress, then pumunta tayo dito sa may Elementor settings, Elementor then settings, then punta tayo dito sa my features tab. Okay, so dito natin makikita yung mga naka-line up ng mga features ng Elementor. Then once na nandito na tayo, i-activate natin itong grid container. Okay, so kailangan mo rin i-activate yung Flexbox container kasi related tong dalawang ito. So okay, so i-select natin dito active, then ito rin active. Then once na na-select mo na yung active, save your changes in here by clicking this button. Then okay, na-save na. After that, pumunta ka sa page. Okay, so i-reload natin ito. Okay, so magkakaroon dito ng bagong element which is this one. So layout, okay, then container. So nakita niyo yung container dito. So i-check natin kung available na yung ating grid container dito. So i-click natin itong plus icon here. Okay, so makita natin yung dalawang option na dito. So kanina ay isang option lang dyan ang default. So ang option kanina dyan is ito lang. Ito yung ating default structure. Okay, nang na-activate natin yung ating grid container, so nagkaroon dito ng bagong option which is the grid option. Okay, so itong Flexbox, ito yung ating default. So makita natin yung 2 column, 3 column, 4 columns. Ito yung default nating structure. Then if we need a grid container, we can check this option here to create a grid container. Okay, so makita mo yung option dito. So let's check this website. So for example, i-recreate natin itong area na ito. Okay, these 3 column here, na mayroong icon. So in the old ways, without using a grid container, we can do it, by creating a 3 column. Okay, so 3 column. Okay, 3 column and 2 rows. Okay, so for example this one. So create natin. So create tayo ng 3 column dito. So i-choose natin itong 2 column, then duplicate natin yung isang column. So we have 3 columns. Then from here ay i-duplicate natin itong row to have another set of row with 3 columns in the bottom. From here ay pwede na tayo mag-add ng mga element. Okay, so for example icon. Okay, so duplicate natin yung icon. So we have 2 rows with 3 columns. So makita natin dito. So na-recreate natin without using the grid container. Problema dito ay it will make our site slow in loading. Bakit kamo? Kasi we are creating a container inside the container. O nagkakaroon dito ng nested container.
So, nagki-create siya ng isang container, then sa loob ng container ay may tatlong container, then nag-create din siya ng bagong div doon para sa icon. So, dumadami yung mga container sa loob ng isang container. So, that is the problem dito sa manual na pag-create ng grid dito sa Elementor. Kaya gumawa si Elementor ng way to fix this issue. So, para ma-optimize din yung website ninyo, then at mapadali na rin yung pag-develop or pag-create ng grid layout dito sa Elementor. So, in-introduce nila itong bagong way, which is the grid container. So, let's see kung paano ito nag-work. Okay, so when you click this grid option, at magkakaroon kayo ng mga option structure dito, kung kailangan nyo ng 2 columns, 3 columns, or this is the available option here. Okay, so for our example, kailangan natin ng 3 columns. So we need to click this one, then it will create a 3-column grid layout for us. Okay, so let's see kung paano mag-work ito. So mag-create tayo. So same, so image ang ating ilagay. So mag-create tayo ng 6 column in 2 rows. Okay, so yan. Let's add that. Then duplicate natin. Okay, nakita nyo? So every time na duplicate ka, it will create another grid section. So no need to drag and drop. It will automatically put in a right column. Okay? So nakita nyo kung gaano kadali ang mag-create ng grid section dito sa grid container. So, I hope you learn something. So, napakadali na ng pag-develop ng grid section dito sa Elementor using this grid container at Flexbox container na in-introduce ni Elementor sa kanilang bagong version. Kung makatulong ang video ito para sa inyo, please like and share at paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel for more video like this. So, magandang araw and bye-bye.